Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Bakit naman yung 89 billion na sobrang pondo ng PhilHealth ay babalik pa sa National Treasury para magamit pa ng mga projects na hindi naman sinasabi anong projects? Dito nag-init ang ulo ng mga mambabatas. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman. That you submit these billions and billions of requests, to what do you allocate if there is no integrated master plan for the entire country? It's very telling that the master plan, the integrated master plan, is not in existence, Mr. Chair. Pero sabi ng DPWH, walang pondo para dito at wala rin silang pondo pambili ng mga dredging equipment para linisin ang mga silted waterways. Yes. Good morning mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Pero bago ang lahat, pasalamat muna tayo ha. Umabot na po tayo ng 50,000 new subscribers. Maraming salamat po. At doon sa datihan na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel, ayan, maraming salamat po. Ano bang meron ha? Anong pag-uusapan natin ngayong araw? Oo, baha dito, baha doon. Oo, nasaan na nga ba ang flood control project? Yan ang alamin natin. Abangan nyo sa video kung ano-ano yung mga lumalabas na problema na kinaharap. Kasi naman, wag naman kasi magsisinungaling di umano ha. Pag wala talagang project, aminin nyo. Aminin nyo na lang na inuubos nyo ang kaba ng bayan di umano. At wala namang patutunguhan. Ngayon may nagsabi nga dito ang sabi dito wala palang plano. So, ibig sabihin, kung walang plano, wala talagang nagawa. Walang proyekto. Ito, panoorin natin ha. Pero bago natin simulan yan, isang like, isang share. All good sa tayo dyan mga kasama. Share nyo yung video para naman makaabot ito sa inyong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, sa ibang bansa. Eto na. Ano ba meron dyan? Pwede ba ipasok mo, kuya? Ano yan? Pasok? Inamin mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginawang pagdinig dyan sa Senado na wala umanong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Sa harap nito, kinwestiyon naman ng ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman nito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan nga ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina ng mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed o river basin natin dito sa lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula nang mag-take over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog kaya naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun?
Walang konkretong plano ang gobyerno para solusyonan ang malawakang pagbaha. Yan ang inamin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado sa isyu ng paglubog ng Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Karina. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit 5,500 flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang zona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. To some extent, that's correct, Mr. Pasok natin ha. Kung sa Maynila ay walang plano, diyan pa kaya sa Bicol. 'Di ba? Doon pa lang magtataka na kayo sa laki-laki ng bilyones na project na pondo, hindi naman pala pinagplanuhan ito. No? Saan napupunta ang pera? Yun ang katanungan lang dito. Ito may nagsabi dito. Baha na lang ba? Lagi? Paano na kami? Yan ang sabi dito. Anong gagawin? Anong gagawin na ngayon ng mga Pilipino pag ganito ang sitwasyon? Nakita nyo naman sa Bicol, no? Kita nyo, lagpas tao. Anong sabi doon? Diba? Anong sabi? Mamaya, abangan nyo sa video kung anong sinabi. Tuloy. Madam Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out, and now I understand, and I've seen the record in the department that is now being updated. Dito nag-init ang ulo ng mga mambabatas. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Saan inilalaan ang bilyon-bilyong pera kapag walang master plan? How do you choose the projects? Are there guidelines or parameters? Yan. Pwede mo bang itanong dyan sa iyong kapatid, no? Kung saan inilaan? Maaari siyang magtanong kung saan ba talaga. Maaari siya makasagot kung saan ba talaga nalaan. So pwede niyang tanungin ang DPWH kasi siya may karapatan, siya ang Pangulo. Ngayon, kung masabi niya yan sa taong bayan, malalaman natin kung ano talaga ang katotohanan at saan napunta yung mga ganyang pondo. No? At ito, sabi mo nga dito sa video, patsi-patsi lang, meaning wala po talagang magiging maayos na solusyon yan. Tuloy mo, ate. Time that you submit these billions and billions of requests, to what do you allocate if there is no integrated master plan for the entire country? It's very telling that the master plan, the integrated master plan, is not in existence, Mr. Chair. Pero sabi ng DPWH, walang pondo para dito at wala rin silang pondo pambili ng mga dredging equipment para linisin ang mga silted waterways. Kaya question ni Marcos, bakit pumayag na tanggalin ang pondo para sa mga foreign assisted projects, gayong ito ang solusyon para sa pagbaha. Pinuna rin ng mambabatas ang 23 billion para sa feasibility study. Sa damian niya ng pag-aaral na ginawa, walang nabuo na integrated master plan kaya lumubog ang Metro Manila at mga kalapit probinsya. Na zero lahat ng malakihan project. So ang sinasabi po ninyo, ang maaasahan lang ng Pilipino, ng buong sambayanan, itong tagpi-tagpi, patse-patse, tingi-tingi na magbibigay ng immediate relief sana, ngunit yung malakihan, malawakang flood control ay wala na. Ganun po ba? Nakakalugmok po eh. Ang gusto lang namin Pati talaga... ang issue ng reclamation sa Manila Bay, pinuna ng mga mambabatas. Sinasabi din ng may malaking kinalaman dito yung reclamation. Totoo ba? Binaraan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Ito. Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. I-discuss din ni Senator Amy yan mamaya. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya
Reclamation project. Pag-amin ng DNR batay sa kanilang ginawang pag-aaral sa Manila Bay, kapag binago ang itsura ng dagat, bumabagal ang daloy ng tubig. Sa datos ng DNR, aabot sa 2,576 na hektarya ng Manila Bay ang nai-award para i-reclaim sa National Capital Region lamang. Ongoing raw ang kanilang pag-aaral at ilalabas ang resulta sa Setyembre. In general po, reclamation projects will slow down the flow of water. Totoo kaya yan, ate, yung sinasabi mo? In general situation, dahil ba sa reclamation na yan, babagal yung pag-subside ng baha? Sa tingin ko, hindi naman siguro. Ano? Siguro, isang rason na lang yan o dahilan di umano na pwede niyong sabihin sa tao na iyan ay isang sagabal para mabilis ang mag-subside ang tubig, no, patungo sa dagat. Hindi yan ang solusyon doon. Ang solusyon doon, ate, kung nasaan yung flood control project. Kasi yun ay yung isang mekanismo o isang makinarya na makakatulong. Siyempre, ipapump yun eh. No? Kung saan lugar may mga pagbaha, ipapump yun. Ngayon, sa tulong nun, mapupunta ngayon sa dagat ngayon yung tubig. Yung hinahanap ng taong bayan yung project na flood control. Hanggang ngayon wala pa mapakita. Sa Maynila nga eto na, sa Maynila pa lang usapin na yan Maynila nga ang sentro, 'di ba? Noon dati. Ang sentro ng proyekto. So, kawawa lalo yung taga Bicol. Pero hindi po yun in terms of kawawa. Kasi po, meron pong pondo na binigay para dyan sa flood control from 2001, 2021, 22, 23. Ilang bilyon po ang pondo na natanggap di umano dyan. Ngayon, ang tanong, wala namang iniisa nagpapaliwanag. Kasi ngayon, ongoing pa rin yung ulan. Ewan ko kung yung bagyo ay babalik. Ang sabi sa balita, maaaring bumalik. No? Baka mamaya bumalik, lalo na magka-problema. So, ang issue doon, meron naman palang mga budget para dyan sa flood control na yan. Hindi natin nakikita. Yan ang tanong ng ating kababayan na si Mercy. Mercy, ano ba yung tanong mo pa dyan? Bakit hindi nila ipakita kung saan yung mga flood control project na yan? Wala silang mapakita sa tao. Yun ang tanong. So, ipasok mo. Uli ate, pasok. Will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. So what we are doing now is combining what is coming from the inland under different, bodies of water and what is coming from the ocean itself, from the bay itself. So these models are being run to include also now extreme events such as what has happened and what will happen now to drainage as well as circulation of these chemical and biological matters in the bay. Ganito po kasi yung itsura niya, Mr. Chair. Itinanggi naman ng MMDA na walang gasolina ang kanilang mga pumping stations, kaya hindi nasipsip. Gasolina naging problema. Woo! So, yan lang ay isang clip o isang video na may pag-amin na nangyari, ha? Dapat nung inamin na pala, ginawa na ng paraan. So, nasolusyonan na. So, ito ay pangyayari, nung nagkaroon ng pagbaha dito sa Manila, sa Metro Manila, na ito ang naging resulta, ito ang naging paliwanag. So dapat, nangyari na pala yung mga ganung bagay, expect na natin na may mga darating pang mga ganung bagyo o ganung pagbaha. So dapat pinagplanuhan na. Hindi lang naman isang beses pumapasok ang bagyo sa Pilipinas. Napakarami po niyan. Minsan umaabot pa ng 10 o higit pa. Ngayon, wala pa rin pagpaplano. Diba? Hindi pa rin naasikaso yung flood control. Diba? Okay. Eto na, nagkaroon na ng issue. Dapat ngayon, kung wala palang plano noon at naubos yung pondo, ngayon, gumawa na kayo ng hakbang.
para ngayon magkaroon ng plano at may sagawa na yung flood control. 'Di ba? Ang problema, ang tanong, sabi ni Aling Edita rito, baka wala na nga ang pondo. Ayun ang malaking tanong. Ha? So eto na. Meron tayong papakita sa inyo na slide. Nagalit na po siya. Oo. Sinabi na ano, parang talagang ibang klase na raw yung tao na ito. Ha? Sabi niya rito, kayo na po ang bahalang umusga. Okay, pasok mo ate. Si Attorney Guanzon ito pasok Attorney. Ning, walang data sa loob ng bahay, kaya dito tayo sa ilalim ng langka. Mga kababayan, itong issue ng PhilHealth funds talaga, hindi tayo makatulog nito eh. Meron na ngang statement itong aking mga kasama ng mga ekonomista na yung sa grupong wag kang kukurap, no? Bakit naman yung 89 billion na sobrang pondo ng PhilHealth ay babalik pa sa National Treasury para gamit pa ng mga projects? Dahil hindi naman sinasabi anong projects. Yun nga Baka naman karamihan dyan sa perang yan ay gagamitin lang ng mga congressman sa kanilang mga special projects. Yun po ang ayaw natin. Kasi maaari, Attorney. yung batas po na nag-create niyang PhilHealth na yan ay klaro na yung pondo niyan ay para sa benepisyo ng mga miyembro. Ngayon kung sobra, hindi po yan pocket money ng National Treasury. Yan. Kasi kung may sobra man yan, di dapat dagdagan nila yung mga serbisyo dahil itong mga dialysis na ito kulang na kulang. Sa cancer ay may limit lamang kung magkano ka lang makukuha mo. Yan. At ginusto mo ba na mag-cancer sila? Ay, ginusto ba nila yun? Siyempre, pambira naman kayo. Kung nagbabayad naman po ng premium, dagdagan nyo na lang kaya ang premium. Yan. Kung sila ay may cancer. Basta lang, sana yung 89 billion na yun na pondo ay ibigay nyo sa miyembro, sa taong bayan. Dahil marami. Ito nga ang tanong, Attorney. So, di ba, kinuha na yung 89.9 billion, almost 90 billion eh. So, ang tanong dito, bakit kinuha? Di ba dapat pa nga sila ang magdagdag? Nga, nagtataka. Pati si Attorney Guanzon, nagtaka na rin. Kaya nga gumagawa sila ng hakbang, kaso parang late na ata eh. Parang ang pagkakaalam natin din man, ang last tranche ay this coming November. So parang ang huling pagbibigay ay nasa kulang-kulang 30 billion ang pagbabalik ng pondo. So malaking pera ho yun Malaking pera, hindi biro yung halaga ng pera na yun. Yung 30 billion o 29 point something billion, yung huling tranche pwede mo maipagpagawa ng ano yun. Kung naalala nyo, siyempre, yung flood control. Pwede magpagawa ng flood control yun. Yung 30 billion na yun. Di ba? Malaking bagay yun. Ito na. Sabi dito, corrupted. Baka ginamit sa politika at korupsyon. Yan ang sabi rito ni attorney. 3 buaya nakalagay dito. Sige tuloy. Kami pong mga senior citizen, di man nga maka-afford ng kanilang mga medicine. Totoo Di yan. man maka-afford ng may cerebral palsy, hindi maka-afford bumili ng wheelchair na yan. 40,000 yata yung wheelchair na yan. Parang special yan para sa mga may cerebral palsy na mga bata at tao eh. Ay, wag naman po ninyo ng kunin yung PhilHealth na 89 billion. Ibigay na yan sa additional services. Dagdagan na yung mga coverage. Lalo na po yung may mga cancer. At please naman, mag-ano naman ang PhilHealth, magkusa naman na sila ang mag-active sa pagpapamiyembro ng mga indigent, mga katutubo. Ayan, mga katutubo po, indigenous people, marami talagang walang PhilHealth. Di naman nila alam ano yan eh. Ba't di kayo utos dun sa bukid? Ano po, tutulungan sila.
Gising-gising lang po dyan sa PhilHealth. Maraming mabubuting tao dyan. Marami. Oh, yan Gising-gising sa PhilHealth. Oh, 'di ba? Eto na. Meron nagsalita na naman dito, grabe. Ang dami ng galit. Oo, may sinasabi na sila ditong ano eh. Oo, magaling na tao daw di umano eh. Ang kabaligtad nun yan ang tanong, yung kabaligtad nun, kung talagang magaling ba talaga. Yan ang sabi sa video. Pakinggan natin ito po ay sitwasyon sa Bicol ng mga nakarang oras. Tingnan nyo nakakaawa. Umabot na ng second floor, lampas bahay yung iba. Kung maliliit na kubo o barong-barong, lalagpas talaga. Kita nyo ipasok natin. BBM, dabis ka talaga. Ay oo, dabis talaga si BBM. Si BBM lang ang presidente na naabutan ko sa Pilipinas na pinakadabis. Pero mo siya lang yung bukod tayong presidente na nagyabang na meron daw siyang napagawa at natapos na 5,500 flood control project. At nung di ba? Sabi doon, the best. Sana lang po the best. Oo. Ito naman, sa video na ito, na ipapakita ko sa inyo, ito po ay kung ano yung deklarasyon ng tatlong naging pangulo nung may mga nakaraang mga bagyo. So makikita nyo rito na talaga namang merong paninindigan, may mga boses, no? Kayo na hong bahala kung ano yung mapapanood nyo rito. Ito maliit, ano lang naman na slide to. Maliit lang na slide to, pero kahit pa ganon, malalaman nyo kung ano talaga yung boses ng mga ito. Ikaw, ipasok mo. Minabuti ko pong humarap sa inyo upang ipabatid kung gaano kaseryoso ang peligrong kakaharapin ng ating mga kababayan sa darating na mga araw at upang manawagan ng bayanihan at kooperasyon. Umabot na at aabot pa sa storm signal number 4 ang lakas ng hangin sa ilang mga lugar dulot ng bagyong ito. kapit po tayo, mga Narinig nyo si Pangulong Noynoy, medyo maganda yung kanyang statement, no? Maganda. Pangalawa, ito. 2013, nagkaroon ng bagyo. Hindi ko na matandaan kung anong bagyo yun. 2020, nagkaroon din sa panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Ito sige, kayo na bahala. mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Alam mo, meron tayong mga assets na bago. The Coast Guard, may yung gamitin nila sa tubig as the weather is still whirling. Umiikot pa yung hangin, hindi pa makatrabaho, hindi makalipad. But all of this, lahat, pati yung mga sundalo, nauna na po yan. People are not so hard to convince na mag-evacuate muna. So, basta't meron silang warning, gagawin naman ng mga local government executives. So, yun. Yun ang kanyang statement. Bahala na po kayo kung ano yung pananaw nyo doon sa kanyang sinabi. Hay, nako. Talaga naman. Ano ba pang meron? Yan ang sinasabi natin. Mapunta tayo dito sa mga senador na dawit sa Dragon War. Yun lang ang gusto nating malaman. Kung ano ba talaga, kung ano yung mga pag-uusap ngayon dito. Ito alam mo naman, dati itong magaling, no? Nung nakadikit pa sa Pangulong Duterte. Ngayon na hindi na natin nakikita ng sigasig. Nakikita natin siya. Ngayon, masigasig na talaga siya. Bumatikos di umano. So ikaw, ipasok mo. Ano meron dyan? Kung maaari, yung mga naakusahan ay mag-inhibit, no? Let the process take its course, ika nga. Hindi maaaring diktahan ng mga kongresista ang mga kapwa nila mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero dahil sa delikadesa, umaasa ang ilang tagapanguna sa House Quadruple Committee o Quadcom na kusa ng mag-i-inhibit o hindi lalahok sa Senate inquiry ang mga senador na isinasangkot sa madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pambansang pulisya na naglunsad ng Oplan Tokhang. Gayon din si Senator Bongo, dating Special Assistant to the President, na itinurong dawit sa umani reward system sa anti-drug war. Delikadesa and prudence dictates na dapat
talagang kapag ikaw yung akusado, so better huwag ka nang maging involved pa doon para maging impartial yung investigation. Explanation. Oo, hindi po akusado. Kayo po ay nagpapatawag ng resource person. Hindi ang tingin pala nila dito, diyan sa kamera, pag pinatawag sila ay akusado na. Ganyan na pala ang tingin nila, 'di ba? Kayo ho, bakit niyo pinapatawag itong mga ito? 'Di ba? Kung nag-aakusa kayo, di file niyo ng kaso diyan sa DOJ, Department of Justice, o saan mang husgado. Kayo mag-file. Kasi ang nangyayari dito, nagpapatawag kayo, investigasyon pa lang ito akusado na para sa kanila. 'Di ba? Akusado sa kanila si Senator Bato, Senator Bongo, ang dating Pangulo. Akusado na pala sa kanila. Hindi pala yun resource person o under investigation pa lang. Kaya pala, ayaw umatin ni Senador Bato sa kanila. Kasi nga, yun na ang gagawin. Baka mamaya kasi makontempt eh. Di ba? Mapapahiya yung tao. Mapapahiya yung senador. Hindi maganda yun. So, tama lang na umatin ang Pangulo, ang dating Pangulo sa Senado. Agaya nga nito, ituloy mo kung ano pa yung statement mo. Actually, mahirap ituro ang delikadesa di ba? So, Delikadesa na yon. Ang tanong ng mga kababayan natin sa delikadesa na yan, nung dati ba na nasa panig ka ng Duterte, yung delikadesa ba ay nasa iyo pa? Nasaan ngayon delikadesa ngayon? Ang tanong yan dito nagre-reaction lang tayo. Yun ang tanong, tuloy. I guess, sa puntong yan, let them decide, and that's karapatan nila yan so, kung ano man ang kanilang decision dyan, dapat respetuhin din. Naniniwala naman ang mga kongresista na hindi babaliktad sa kanilang mga naging pahayag ang ilang pangunahing testigong humarap sa pagdinig ng 4 House panels. Sana lang. Baka mamaya matapos ang pelikula, wala rin mangyari. Bitawan nyo rin kagaya sa pag-iimbestigan nyo kay Alice Guo at dun sa iba pa. Sana lang hindi siya bumaligtad. Tuloy. Kabilang narito si Royina Garma na kilalang malapit sa Duterte administration, isang retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ang nagsiwala tungkol sa umani Davao model ng anti-drug war na may reward system at nagpatunay din sa pagkakaroon ng Davao Death Squad o DDS. They know very well na ito ay makaka-apekto sa kanila. At sila ay subject sa isang investigasyon because of... Kita nyo? Subject for investigation pa lang. Pero sinabi nung isa, akusado na. Ano ba yung tamang term? Ano ba yung tamang statement para dito? Sino ba paniniwalaan ng taong bayan? Di ba? Subject for investigation. Woo! Their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-regard. Di ba? Subject for investigation, pinasok niya yung criminal liabilities. Di ba? Wala pang ganun. Dapat hindi pa ganun. Kung subject for investigation pa lang, yun, imbestigahan nyo kung meron talagang probable cause. Kung ano talaga yung nangyari. Kasi ang usapin dito is war on drugs. Di ba? Ang war on drugs, pag sinabing war on drugs, marami po ang nakinabang yan. Marami po ang mas gusto ang war on drugs. Di ba? Hindi lang po ang buong Pilipinas ang natuwa. Maski po sa ibang bansa. Natuwa sila dahil merong implementasyon, no? Lumaban ang Pangulo, lumaban ang mga kapulisan diyan sa war on drugs. Speaking of the kapulisan, ngayon nga, hindi pa ba kayo natutuwa? Yung mga kapulisan na yan, yung mga resource person yung pinapatawag na yung iba'y kinontempt nyo, hindi pa kayo natutuwa na sila ay nakakahuli ng mga drug lord, drug addict, drug pusher. Hindi pa ba kayo tuwan-tuwa doon? Kaya nga sinabing war on drugs eh. Ngayon, parang ang lumalabas sa investigation nito, na parang gusto nilang protektahan yung mga na-convict, yung mga nakulong, yung mga pinalaya di umano na ginawang star witness o resource person na lang. Yun, doon parang lumalabas na yun yung mga
Kayo na pong bahala. Tuloy. Ugnay naman ito, pinag-aaralan din ng Quadcom na irekomenda ang paghahain ng panukalang batas upang higpitan ang mga parusa laban sa pagsinungaling sa congressional investigations. Kabilang na ang pagpapataw ng liability sa mismong abogado ng mga testigo at pag-amyenda sa perjury law. Dapat meron ding criminal liability yung mga nag-a-assist na mga lawyer. Kasi sinumpa Alam nyo, gumagawa na kayo ng sarili nyong batas eh. Di ba? Pati lawyer. Aba, ang tanong doon, nasa rules ba ng saligang batas yung mga ganon? Pag-aralan nyo muna, huwag kayong basta-basta huwag nyo papangunahan. Kaya kayo napupulaan eh, yung eh. Di ba? Ang sabi nga ng mga kababayan, nagko-comment dito at sa iba pa mga video, no? Parang inuunahan nyo na yung batas. No? Dapat sa inyo, kayo ay naka-backup lang. Dapat sa inyo, nagpatawag kayo ng NBI o talagang yung mga department o ahensya na kung sila ay mag-iimbestiga, sila mismo ang mag-iimbestiga. Kayo ay gagawa lang kayo o pag-aaralan nyo at bubuo lang kayo ng batas na pwede, na applicable doon sa ginagawa nyong investigasyon. Di ba? Tuloy. paan sa kanila, natotoo yan eh. Kaugnay naman ang pagtawag sa telepono ni dating Pangulong Duterte kay Garma matapos ang testimonya nito sa Quadcom. Ayon kay Congressman Fernandez, may iba pa umanong isyung pinag-usapan ang dalawa. Bukod pa ito sa nauna ng isinawalat ni Garma sa pagdinig. I think dalawang issue yon na medyo sinabi niya na medyo nabigatan ako doon. Gayunman, tumanggi nang ihayag ng kongresista ang detalye sa dalawa pang isyung ito. Rosa Licoz, UNTV News Rescue. So narinig nyo kung ano yung, di ba? Sabi ko sa inyo Kaya pala ang dating Pangulo at itong si Senator Bato at si Senador Bongo ay nagdadalawang isip umatin. Pero malalaman natin baka by Monday sa Senate, sa Senado, ay baka po, hindi pa natin sure. Wala pa tayong konkretong detalye dyan. Pero sana naman, maliwanagan. Kagaya sinabi ni Coco Pimentel, ang usapin dito ay war on drugs. Ang investigasyon ay war on drugs. Ano naman ang pananaw ni Gatchalian dito sa usapin na ito? Ano ba meron dyan? Kwento mo sa amin, kuya, kung ano yung pwede mong sabihin para dito. Sige, ipasok mo. Flood Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anli baha. Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. So, napanood nyo yung slide na yan. Yan isa'y patunay na may pondo. Lalo na ngayon, 2024. Malaki po yung pondo. Ano nangyari? Bakit ganun pa rin? Kung wala po silang mapapakita mga konkretong proyekto o isang plano, at nasimula na ganyan flood control, hindi po matatapos yung problema na yan. Ang tanong nga ng ating kababayan dito, sabi, baka naman po talaga, ayaw talaga niyan gawin yung flood control project. Kasi hanggat may baha, ang sabi dito, may pera. Doon lalabas yung budget. At tapos, yung matitira doon, yun na yung
Yun ang sabi ako ay reactionista lang naman. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, i-share sa inyo yung video para naman malaman ng mga kaibigan nyo. I-like nyo yung video, i-share. Hanggang sa muli. Okay, bye-bye.